Okay, una sa lahat, Happy Christmas sa bawat isa. Welcome to Jesus celebration. Palakpak muli sa ating Panginoon. Pangalawa, sa mga prayers po ninyo, maraming salamat po sa mga panalangin po ninyo sa inyong pastor, kay Pastor Gami, at kami naman din po ay hindi tumitigil sa pagpapanalangin sa flock dito sa ating congregation. At sa lahat naman ng mga bagay na yun, di ba, nakukuha natin sa panalangin. Never stop praying, no? Never ceasing praying. Pray. Sinasabi lagi ang turo ng Panginoon sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Psalms 116, verse 12 to 14. Ang sabi rito, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? So napakaganda ng bungad nitong psalmist. Sa verse 12, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. 14, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Gusto kong namnamin natin itong verse na ito. Tingnan yung sinasabi sa umpisa. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Di ba pagka nag-apply tayo ng trabaho, hindi lang naman yung sweldo ang priority natin, di ba? Ano ba yung mga kinukonsider natin pag nag-apply tayo ng trabaho? Di ba benefits? Those benefits. Pagka hindi maganda ang benefits, sometimes dinidecline mo, nire-refuse mo yung in-offer sa inyo ng kumpanya. Pero once na maganda ang benefits, wow! Yung package na tinatawag, di ba? Ang ganda ng sweldo, ang ganda ng benefits, di ba tinatanggap mo agad yan, pinipirmahan mo. Now, sa ating spiritual life, dito sa ayon sa psalmist, ang sabi rito, ano yung pwede nating ibigay? Sa ibang psalms, what shall you give to the Lord? Ano yung pwede mong ibigay sa Panginoon because of all the benefits na meron ang Diyos, ipinagkaloob na sa ating lahat. Remember that this Christmas season, bakit may Christmas celebration tayo? Because of the benefits na meron po tayong lahat when Jesus Christ was born in a manger. Tatandaan natin yung Christmas, meaning niyan. Ang ganda ng benefits natin eh. Kaya dapat tayo rito, tayong lahat naman talaga, ang ganda ng pwede natin mai-practice. Mag-church ako ngayong Sunday. Na bago ka makarating dito, ang iniisip mo, hindi yung kung ano ma-benefits na makukuha mo sa church. Kung ano yung makukuha mo sa praise and worship, kailangan maganda yung kantahin nila ngayon para mag-bloom ako. No? Maraming ganyan, di ba? Tayo mga mananampalataya. Or else, kailangan maganda yung message si pastor, kailangan tamaan ako sa puso para buhay na buhay yung alive yung mensahe. No? Dito sa psalmist, binulay-bulay ko siya, sabi ko, ano yung pwede ko talagang ibigay? Whenever I enter to this congregation, ano yung pwede kong ibigay sa Panginoon? Hindi yung pwede makuha. Given the fact, lahat tayo may benefits talaga. Hindi papayag ang Lord na hindi tayo mabigyan benefits for all the time ng buhay natin. Now, ang masarap sa atin, nanamnamin natin, ano ba yung pwede kong ipagkaloob o ibalik sa Panginoon? What I render to the Lord for all His benefits towards me. Ang mensahe ay pinamagatang. Basahin natin sabay-sabay. Okay. Ang magpasalamat is a grateful attitude. Pasalamat tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Nandito kami ngayon. Kasi malimit, makalimutan natin magpasalamat eh. Those big blessings, madalas natin ipagpasalamat. How about those little things na ginawa ng Panginoon during the past, present, and future? Sometimes you forgot to give thanks. You know, magandang attitude ng isang mananampalataya, yung be grateful tayo. Gratitude na meron po tayo. Let us all pray. Father, we thank you. Pinupuri ka namin sa umagang ito, Panginoon. May your message be with us, be with our hearts. Hindi lang informative, kundi transformation po ang maganap sa mga buhay namin. Gawin niyo po kung tuntungan ng inyong paa. At nang sa ganoon, Panginoon, ang mensahe na pwede naming marinig ay makapulutan po namin ng makabagong kaalaman, isang mas malawak, na kung saan pwede po namin ma-apply sa mga praktikalidad ng pamumuhay namin. Let your voice be heard on this congregation. Ang hiling po namin,
payapang puso, puso na bakante, puso na handang tumanggap ng pagpapala ng inyong salita. At nang sa ganoon, spirituality namin ay lumakas. Kaya walang dahilan para purihin ka namin at pasalamatan sa umagang ito. Ito po yung samot, dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa Psalms 103, pag tinin natin, ito. Ang sabi rito, bless the Lord. Diba kinakanta natin madalas to? Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Ito yung kinakanta natin. And forget not all His benefits. Anong ibig sabihin? Tayong lahat, we are all intended to give thanks to the Lord. Yun naman talaga ang ano natin eh. Pag tinin nyo sa Bible talaga, ang trabaho talaga natin to give praise to the Lord. Yan talaga ang number one. Eh, nangyayari kasi, tayo gusto natin tanggap lang ng tanggap. You know that in your prayers, yung mga prayers po natin, this year, pag kinuwenta nyo yung mga prayers nyo, ilang prayers ang mga sinagot ng Panginoon for the whole year? For the whole year na lang. Right? Baka minsan, sabi niya, ang dami, pastor, hindi namin mabilang. Wow, praise God. Yung mga naipanalangin natin, nasagot talaga yan. But what about, you are praying for something and hindi nasasagot ng Panginoon, in between dun sa prayer mo and the answered prayer ng Panginoon, di ba? May journey naman talaga yung prayers natin. Ano nangyari sa atin? Many times sa buhay natin, naiinip tayo. Kinaiinipan na natin yung ipinapanalangin natin. Nagsasawa na tayo. Ang ginagawa natin, ayoko na yan, panibagong panalangin na naman. Because we are intended, yung ating puso intended na tumanggap lang na tumanggap kung ano yung hinihingi natin sa Panginoon. Puro tayo hingi. And many times sa buhay natin, mananampalataya na nga, nakakalimutan magpasalamat sa Panginoon. And one of the best teaching of Christ is to give thanks to the Father, sa kanyang tatay, yung ehemplo ni Panginoong Jesucristo. And we ought to give thanks to God in spite of. Ayan. O ano sa Tagalog yung in spite of? Sa kabila ng lahat. Sa kabila ng nangyayari. Di ba pag nasa trials naman tayo, ang hirap magpasalamat sa Panginoon? Agree tayo dun? Agree? Amen? Amen? Agree tayo? Pag nasa trials ka, during your trials, ang hirap magpasalamat sa Panginoon. Aminin natin lahat yan. And even I myself, guilty ako dyan. Pero tingnan natin, ano ba sinasabi ng Bible? What the Bible says, maliban dito sa awit, bless the Lord, O my soul. Siguro kung meron tayong memory verse, ito magandang memory verse natin. 1 Thessalonians 5:16-18. Very familiar tayo. Pag tinignan natin, manunan niyo. Unang sinabi rito ni Paul, always, be joyful. Sa ibang salin, rendition ito ng NLT. Sabi niya, be joyful. Always be joyful. Teka muna. Pwede sana kung be joyful lang, no? Pag be joyful, pwedeng yan, circumstances lang. O yung situation, pwede akong magalak. Pero ang sinabi ni Paul dito, always. So pag sinabing always, there is no such circumstances o situation sa buhay natin na magagalak tayo. Always be joyful. Galing ni Paul eh. Now, 17, never stop praying. Bakit pag nagsawa na tayo, hindi sinagot yung mga panalangin natin, hinto na tayo, ayawan na. Hindi mo naman tinutugon, Lord eh. Tagal-tagal na ng panalangin ko na yan, isang taong mahigit na eh. And sabi ni Paul, never stop praying. Di dalawa na. Always be joyful, never stop praying. Yung pangatlo, etong mas mahirap siguro. Be thankful in all circumstances. Pag sinabing in all circumstances, sa ibang salin po, pwede natin makita sa ibang rendition, in everything, give thanks. Now, sa English, kung nag-aral tayo ng English, di ba? Magkaiba yung for sa in. Yung in kasi, parang ganito yan eh. Nagpapasalamat ka, hindi dahil nagkasakit ka. In everything, in all circumstances, nung nagkasakit ka, nagpapasalamat ka, pero hindi mo pinagpapasalamat dahil nagkasakit ka. No? Hindi yun. O nawalan ka ng mahal sa buhay, nagpapasalamat ka, Lord, salamat na wala yung asawa ko. Hindi yun ang point. Ang point dun, nung mawalan ka ng asawa, or anything na nangyari sa buhay mo, ipinagpapasalamat mo pa. Why? Because in all circumstances, sinasabi ni Paul, be thankful. Ang hirap, Parang puzzle ka rito kay Paul. Always be joyful. Pagkatapos naman ang lahat ng nangyari sa akin.
Ang hirap magpasalamat sa Lord. Sino yung mga nadukutan na rito po? Sino ka-experience na nadukutan na? Pasalamat kayo, nadukutan kayo. Kasi hindi pa kayo nadudukutan, di ba? Hindi naman kayo na-experience na dukutan eh. Pero nung nadukutan kayo, pasalamat pa rin kayo. Kasi before, hindi nyo naranasang madukutan kayo o ma-snatchan kayo sa jeep. Right? Pag may walang mahal sa buhay natin, di ba? Ang hirap magpasalamat sa Panginoon. Example si Job. Job, alam natin yung buhay ni Job. Hindi natin pwedeng gayahin. 10 anak niya, on the spot, namatay. Nawala lahat, nalimas yung kanyang mga kayamanan. Mayat-maya, dumarating yung mga alipin niya. Panginoon, yung anak po ninyo namatay, sinalanta ng malakas sa bagyo. Yung ari-arian po ninyo, nanakaw lahat, naransak ang lahat. Tama, si Job. Pero ang ganda example ni Job. Yung pang-asawa niya na dapat inaasahan niya, ang magko-comfort sa kanya, ang magsasabi sa kanya, magpasalamat tayo sa Panginoon, buhay pa tayong dalawa. No, ano sabi ng asawa niya? Sumpain mo na yung Diyos mo. Nakita niyo? For all na mahal ni Job sa buhay niya, yung pang-asawa mismo niya ang magsasabi ng against sa Diyos. What kind of a person or mahal sa buhay itong asawa niya? Ano sabi ni Job? Sa panahon lamang ba na pag pinagpapala tayo, doon tayo magpapasalamat sa Diyos? Kita niyo sabi ni Job. Parang sinasabi ni Job, nagre-reflect dito, be thankful in all circumstances. Why? Ito naman pala talaga yung kalooban ng Diyos for you who belong to Christ Jesus. Yun pala yung kalooban ng Lord. Yung tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Ang dami nagtatanong, Pastor, ano ba talaga kalooban ng Lord? Simple lang po, itong tatlo na to, tandaan natin. Always be joyful, never stop praying, be thankful in all circumstances, nandun ka sa kalooban ng Lord. Alam nyo, minsan, pagka binulay-bulay natin ang salita ng Diyos. Pagka wala ka pala sa kalooban ng Diyos, nagkakasala ka. Right? Kasi may tendency ka, pag wala ka sa kalooban ng Diyos, puro mali yung gagawin mo. Doon ka sa masama. Kung ano yung masama, yun ang gagawin mo. That's why sinasabi rito, yung kalooban ng Diyos na kasama si Kristo Jesus. At kapag nagagawa po natin itong tatlo na to, asahan mo po, ikaw ay nasa God's will. Palakpakan natin ang Lord. Napakahalaga na pag may mga pray over bang tao, pinagpapanalangin natin, napakabisa po noon. Okay, mahihiya. Pasensya ka na kapatid, wala akong gift sa prayer, no? Kailangan pa ba may mga gift? Lahat po tayo, pag may banal na espiritu ka, you have a gift of the Holy Spirit. And the Holy Spirit will lead you how to pray. Paano tayo manalangin? Ngayon kung sasabihin, magaling ka magpanalangin, karunungan mo lamang po yun. Kasi ang banal na espiritu ang siyang nag-uudyok sa atin. Ang sabi sa Ephesians, ang banal na espiritu ang siyang nag-uudyok sa atin para tayo'y manalangin. Because we don't know how to pray properly. And because of the Holy Spirit, siyang nag-uudyok, then you can pray. Nakakarating po sa Diyos Ama. And through the Holy Spirit, marunong tayo manalangin. Si Paul at si Silas, nung makulong po sila. Remember, si Paul, hindi sila murderer, hindi sila nagkakaso ng matindi po. No? Ang kaso nila, they are preaching the good news. Ang pagpapahayag ng mabuting balita na si Kristo Jesus ay nabuhay na mag-uli. Ikinulong sila. Siyempre si Paul, may mga sakit pa nga siya, masyadong oppressive yung katauhan ni Paul. Balak pa siyang patayin ng mga Hudyo nung panahon niya. Nung makulong sila ni Silas, anong ginawa nila sa kulungan? Remember, nung nakakulong sila, naka-chain pa yung kamay nila, tsaka paa nila, nakapadlock pa yung kulungan. Grabe. Parang napaka-atindi ng krimen nila. Anong ginawa ni Paul at Silas? They praising the Lord inside the cell. Ano nangyari? Miracle happen, mga kapatid. Lahat ng kulungan, nabuksan yung mga pintuan, yung mga tanikala nila, nakalag lahat. See, the power of prayer. But in all circumstances, ang sinasabi dito, manalangin, never stop praying. Kaya ngayon taon na to, di ba, tatawid tayo sa taon na naman natin. Nawa, magbilang tayo ng mga sinagot ng Panginoon sa mga panalangin na, let us count. No? We can count on kung ano yung ginawa ng Panginoon. Even yung prayer mo na hindi pa tinutugon, ina-acknowledge mo na in the near future, makakamit mo yung prayer na yun because our God, Jesus, is the God who always answered all our prayers.
Tiniyan si Habakuk. Habakuk ay isang propeta. No? Siya raw yung propetang napakahabang magluto. Habakuk. Tama ba? Wala nakagets ng joke. Kayo naman talaga. Si Habakuk po yung propetang matagal magluto. No? Tiniyan yung background ng Book of Habakuk. Madalas ito malampasan lang yung Book of Habakuk. Ang kanyang introduction dito, ang sinasabi niya sa Diyos, hanggang kailan kami hihingi ng tulong? Yun yung kanyang tawag dito, yung sama ng loob. Sabi niya, hanggang kailan kami hihingi ng tulong sa iyo, Panginoon? Forever na ba kaming ganito? Kasi nakita ni Habakuk yung situation ng mga Israelita, mga kababayan niya po. Nakita niya, puro pahirap, may mga pinapatay. Yun po yung mga naranasan nila. Pero ang Diyos, tumugon ang Panginoon. Ang tugon ng Panginoon, ang sabi niya, I am doing something which you do not know. Ang sabi ng Diyos kay Habakuk, parang tayo, kung minsan you are in level, down low level ng buhay mo na parang wala nang pag-asa yung panalangin mo. Yun ang nangyayari situation ng buhay mo, wala nang kapag-asa. You are hopeless, just like Habakuk. Ang sabi ng Lord, I am doing something which you do not know. I'm doing something that you don't know and you don't believe. Meron akong ginagawa, hindi mo nakikita. Pero pag nakita mo yun, maniniwala ka at mananampalataya ang sambahayan ng Israel. Right? Parang tayo pag nananalangin. Ang masama pa rito, alam niyo ba ang mga Israelita nung panahon ni Habakuk, nila Jeremiah, they were captured by the Babylons. Ang Babylons po ay isang empire na sinakop ang Israel ng panahon nila for 70 years, mga kapatid. Can you imagine? For 70 years, inalipin sila, sinakop sila, ang daming pinatay, giniba ang buong Israel, ang Jerusalem, yung mga mog nila, giba lahat yun. Devastated lahat sila. For 70 years, saka lang sila nakatanggap ng pagpapala ng Diyos. Kaya itong si Habakuk, yun yung kanyang sama ng loob. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, I am building up the Babylons and the Chaldeans. Yung Babylons po kasi, at Chaldeans, masasama po silang tao, sila yung pumapatay. Kaya pag tiniinaral mo yung Habakuk, ba't ganon? Naghihirap na ang bayang Israel, no? Bakit puro pahirap pa ang nararanasan? Hanggang kailan kami ganito? Ang sabi ng Lord, binild up ko nga ang Babylonia para sakupin kayo. And sometimes, mga kapatid, parang nandito tayo kay Habakuk. Did you experience, mga kapatid, kung minsan ikaw trabaho mo ng trabaho, no? Ang sikap mo magtrabaho, pag nagtrabaho ka, patas ka pa magtrabaho, tapos yung makikita mo yung coworkers mo, puro mga smuggling ang ginagawa, no? Siyempre, yung maasenso. Minsan yung bahay mo, hanggang ngayon, kahoy pa lang, pero yung mga taong tambay lang, parang semento yung bahay nila, no? Parang naka-experience ba kayo ng gano'n, mga kapatid? Did you experience like that? Buong buhay ko, nagtrabaho ako Pero yung bahay ko, ganun pa rin. Puro kahoy, puro anay pa rin. Samantalang mga kapitbahay mo, third floor na, puro semento pa. Ano bang mga hanap buhay nitong mga to? And sometimes we think like that. Siguro naman kayo rin nakapag-isip ng ganyan. Kasi ako nag-abroad ako Noong mag-abroad ako, ang dami ko nakita rin, yung mga batayan natin bilang isang tao. Pero ang sabi ni Lord, yung kanilang mga asenso sa buhay, pansamantala lang yan. It was temporary, mga kapatid. Umasa po tayo. Yung inggit ba, naiinggit tayo? It is normal. Sinong hindi nainggit sa inyo? Pag di ka nainggit, kapatid, abnormal ka. Right? Pero kung maiinggit ka, dahil yun ang magiging stepping stone mo para magpursige ka sa buhay, hindi para pag nadaig mo siya, pag mamalaki mo, hindi yun ang maganda, hindi yun ang tama. Ang tama doon, na-encourage ka. Dahil nakita mo yung mga ganong uri ng pamumuhay, because they are only temporary, but we have a life which is eternal. Nung tayo ay nakakilala kay Kristo Jesus, we are belong to Christ, mga kapatid. Maybe, nakikita natin, asensado sila kaysa sa buhay natin, pero dito lang yan, mga kapatid. Kita niyo yung COVID. Ang laki ng nagawa sa tao ng COVID sa pananampalataya natin. There is no such rich man, poor, wala po lahat, basihan. Kaya mayaman ka, kaya ka mamatay. Tama? Pero ano nakita natin dito, ang daming tao natutong tumawag sa Panginoon. Kahit nung araw, din nila ginagawa yan, natuto silang tumawag sa Panginoon. Kaya same as Habakuk, yung buhay natin, parang unfair yata, Lord Bakit parang sila pa ang pinabless mo kaysa kami? Just like Habakuk, yun yung kanyang inanaing sa Panginoon. But parang alipin na nga kami, naubos yung mga lahi namin, ganun pa nangyari sa amin. Sabi ni Lord, I am doing something which you didn't see, but if you see, you will believe.
Why? Because we as a Christian, we are lived not by sight, okay? But what? By faith. Because we believe that Jesus Christ has rose again after 3 days. Sinagot naman ng Lord si Habakuk eh. Ito ang sagot ni Lord. Tingnan yung sagot, ang ganda. Ang ganda ng sagot ng Lord kay Habakuk. Sa 2:3, sa verse 2:3. Ang sabi ng Lord, this vision is for a future time. It describes the end, and it will be fulfilled. Ngalgal ka na ngalgal, Habakuk eh. Alam mo ba yung nangyayari sa inyo? No? Yung vision niyan para sa kinabukasan po ninyo. Oops, teka muna, Lord, parang yun pala nangyayari sa buhay ko. In the near future, makikita ko. Ang sabi dito, and it will be fulfilled. Dinidescribe na ng Diyos yung kahihinatnan, yung huli, yung ending. Hindi lang yung present, yung past, hindi yung, kasi madalas tayo, nasa present time tayo, nahihirapan tayo, right? Pag nahihirapan ng isang tao, anong nangyari? Takot, lahat, worry, sarit-sari yan. Hanggang sinisisi mo na ang Diyos. Pero dito, ang sabi ng Lord, that vision is for a future time. So after 70 years po, iniligtas sila ng Panginoon. They came back, they restore yung Israelites, ibinalik doon sa Jerusalem. At yan yung nangyari. Ang sabi, it describes the end and it will be fulfilled. Meron bang pangako ang Diyos na hindi niya tinupad? Siguro, yung asawa mo, yung anak mo, Daddy, Papa, Tatay, pagka ako'y nagkatrabaho, sabi ng anak, no? Pagka ako'y nagkatrabaho, maayahay na ang buhay ninyo. Upo-upo lang, kuya, ako'y ka na lang, tatay. Nagkatrabaho, anong nangyari? Nag-asawa, no? Nag-asawa. Anong nangyari nag-asawa? Yung asawa, para palang halimaw. Ano nangyari sa pangako tatay? Nawala ng lubusan. No? Kuminsan ganun talaga nangyayari yan. Nawala yung pangako. Pero ang Lord, ang sabi dito, if it seems slow in coming, wait patiently. Kita na niyo? For it will surely take place, it will not be delayed. Sa Panginoon po, walang delayed, walang denied. A very logic tayo, pagka slow, pag hindi natin natatanggap yung ating mga panalangin, ano nangyari? Slow yan eh, delayed yan. No? Pagka slow, ang sabi dito, tinuturuan tayo ng Panginoon na maghintay. We have to wait patiently. Sabi ko kanina, yung pagitan ng prayer mo at saka yung answered prayer, meron journey yun eh. Pero ang sabi dito, wait patiently. At sigurado ko magaganap sa inyan at hindi yan huli. Ang Diyos kasi pagka tumugon, walang delayed. Lahat on time. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Magkaiba kasi ang timetable ng Lord sa timetable natin. Tayo, unang-una, mainipin talaga tayo. Aminin natin, mainipin tayo sa mga pinapanalangin natin. Ang timetable ng Panginoon, kaiba po. Meron siyang perfect time eh. Yung sinasabi natin, may perfect time. Alam niyo yung mga sugat, yung mga hapdi sa puso natin, yung mga experience natin sa trabaho, sa parents, sa lahat, relationship, lahat po yan. May timetable ang Panginoon dyan. May time to heal. Hindi ka lang pagagalingin ng Panginoon, ire-restore ka pa niya. At kapag ka na-restore ka, di ba, ang tibay mo, ang tatag mo, para kang isang buog. No? Nung itinayo yung buog, matibay na yun. Pero nung ni-restore, ni-repair, mas matibay kasi mas dumoble yung tibay, yung foundation, mas lumalim. Banggitin nga natin, 3 ha. Parang sinasabi ng Lord kay Habakuk, recall, recount, remember. Ulit, sabay-sabay ha. Recall, recount, remember. Pag in-apply natin sa buhay natin, tama ito eh. I-recall mo yung mga previous na ginawa ng Panginoon. Buti nga, buhay pa tayo hanggang ngayon. Mga senior. Di ba? Nag-enjoy pa mga buhay ng senior. Marami, mga bata pa nga, kinukuha na ni Lord eh. Hindi na nila na-enjoy yung buhay. Samantalang tayo, at least, nandito tayo, nakakapakinig pa tayo ng salita ng Diyos, buhay na buhay tayo, malakas tayo, kaya enjoyin po natin ang buhay habang nandito tayo. Enjoy to the fullest. Palakpakan nga natin si Lord. I-recall mo kapatid, i-recall mo lang. Sabi ko kanina, sino yung mga nadukutan dito eh, di ba? Mabuti nga hindi tayo mandurukot, hindi tayo magnanakaw. Pakitingnan niyo yung katabi niyo kung mukhang mandurukot. Hindi makatingin.
Hindi makati. Meron may isang church, pinasok pala naman durukot, no? Praise sila ng praise and worship, yung bag nasa ilalim. Pagkatapos yung praise and worship, yung mga pera na nanakaw na, mag-iingat ha, hindi lang nasa sasakyan naman durukot. Nasa loob din ng church. Be careful mga kapatid. Totoo yan. Pasalamat tayo, hindi tayo mandurukot. Palakpakan natin ang sarili natin. Yes, Lord, salamat. Hindi kami mandurukot. Amen? You can recall, you can recount, and you can remember all the things that God have done in your past, present, and future. Bakit? Your future is greater than your past. Ang hilig kasi natin lumingon sa pinanggalingan natin, yung mga nangyari sa atin. And then pagka tinignan mo doon, ang lungkot ng buhay ko. No? Hindi ako makakabangon, hindi ako makaka-recover. Ang sabi ni Lord yung future, yung end mo, nandoon na, nakaabang na yan. Because your future, ako ang nag-prepare. So, that's why, maganda ang future natin. Better than our past. We have to learn something from our past. Magiging tungtungan lang natin yan. No? Magiging stepping stone mo lang yung mga pangit, yung magaganda, pulutin, yung mga pangit, stepping stone. Why? Because even the Israelites, tinuruan sila. Dinisiplina sila ng Diyos. And sometimes, kaya pala hindi tinutugod yung mga panalangin natin, God is discipline us on our attitude to be grateful. Kaya grateful is a great attitude. Kaya dapat, season of Christmas, mga kapatid, we have to be grateful. Mapagpasalamat tayo sa Panginoon. No? Tingnan yung mga bata nung araw ang hilig sa mga Santa Claus na yan. Another one, Habakuk. Mamaya tayo kay Santa Claus. Sumagot, eto yung sagot. Sagot naman ni Habakuk, si mahabang magluto. Ang sabi niya rito, even though the fig trees have no blossoms, walang bunga, and there are no grapes in the vine. Yung ubas walang bunga rin, no? Even though the olive crop fails, and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields, and the cattle barns are empty. Stop tayo doon. Empty. Pag tinin natin, oo nga, no? Walang fig tree, walang grapes, walang olive oil. You know, itong mga binanggit po rito, these are the things yung kailangan nila talaga sa buhay para mabuhay sila. Pag wala itong lahat, paano mabubuhay ang isang tao? Parang tayo, ano ba yung pangunahing ang pangangailangan natin? Pagkain, di ba? Inumin. Ito yung mga bagay na binanggit ni Habakuk. Walang fig tree, walang grapes, walang olive crops, at sa field, wala talaga. No? Walang maaani sila. Barren nga Parang wala talaga, tuyot. And then, ang sabi niya, even though the flocks die in the fields, kahit yung mga hayop po walang makain, namamatay silang lahat. Paano pa yung tao? Lahat wala talaga, empty. And the cattle barns are empty. Yung mga kulungan nila wala. Wala silang mapapastulan. Yan ang nangyari sa kanila. Ang sabi rito, ito yung maganda. Maganda. Sabi ni Habakuk, yet I will rejoice in the Lord. Lakas yun. In the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Palakpakan natin, Lord, ulit. Wala tayong gagawin, papalakpakan natin si Jesus. Ano ibig sabihin dito? Tingnan niya si Habakuk. Habakuk is not based on material things of what he saw. Yung nakikita niya lang, hindi doon Ang sabi niya, sa lahat ng ito, empty man kami, hindi ako papayag. Kahit mawala ang lahat ng ito, mawawala pa rin ba ang Diyos sa buhay ko? Uulitin ko. Sa ating mga buhay po, mga kapatid, may mga kinukuha, merong nawawala, may mga nalulugi tayo sa negosyo, may mga nawawala ng trabaho, nasaraduhan ka ng trabaho, pero may bubuksan pa rin yung Panginoon. Ang pinakamaganda rito, mawala man silang lahat, may Kristo kung kasama ko sa buhay ko. Kaya nga tayo rito, magkaiwan-iwanan tayo rito lahat, basta may Kristo ka panalo ka. Kaya sabi ni Lord, sige nga, kung talagang anak kita, kahit ba saan ako magpunta, sasama ka sa akin. Tama? Sabihin sa atin ni Kristo, sasama ako sa iyo, Lord. Ang lakas mag-declare, no? Sasama ako sa iyo, Lord. Sabi ni Lord, doon ako pupunta sa kailaliman ng lupa. Sasama ka? Sasama pa rin ako kasi ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw ang Panginoon ng buhay ko, wherever you are, kahit nasaan ka, sasama at sasama ako sa iyo. Kahit kailan, hindi tayo iniwan ng Panginoong Jesus, mga kapatid, tandaan natin yan. Bakit?
Ang focus ni Habakuk doon sa blesser. Ang focus ni Habakuk doon sa nagpapala. Hindi yung pagpapala. Okay? Tama? Sa Luke 17, tingnan niyo example, kay Panginoong Jesucristo. Sometimes ang Panginoon mapaghanap din eh. Tingnan niyo. Sa Luke 17:17, ito yung 10 may ketong pinagaling niya. Sabi niya, di ba 10 yung pinagaling ko? Sabi ni Jesus, Jesus to. Asan yung siyam? Isa lang ba ang bumalik? Ito pang dayuhan na ito. Kita niyo, sinong kinomend ng Lord? Yung foreigner. Ibig sabihin, hindi siya Israelita. Yung siyam, Israelita. Tagal ko na pinipreach to. Hindi ko alam kung ano nangyari doon sa siyam. Kayo alam niya? Alam niyo kung nasa yung siyam? Sa isang linggo na lang, to be continued. Hindi ko rin nga alam eh. Ano nangyari? Saan napunta yung siyam? No? Pero may sagot po ako, mga kapatid. Nasaan ang siyam? Hinahanap ng Panginoon. Ang ginawa ng siyam, alam niyo kung ano? Nag-enjoy sa blessing na tinanggap po nila, mga kapatid. They will enjoy. Nakalimutan nila kung sino yung nag-bless sa kanila, nagpagaling sa kanila, nakalimutan nila. They will enjoy. While on the other hand, the one foreigner, bumalik kay Kristo Jesus, nagpatira pa, sinamba si Jesus at dineclare niya, anak ni David, ikaw ang Messiah, ikaw yung tagapagligtas. Nakita natin, sometimes or many times sa buhay natin, ini-enjoy mo yung blessing. Hindi naman masamang enjoy yung blessings eh. Right? Ang mahirap lamang, nakakalimutan natin kung sino yung nagbigay ng blessing na yun, yung blesser. Kita nyo rito, hinanap ng Panginoon. Hindi mapaghanap ang Panginoon. But ang point lang dito, nakalimutan nila eh. After gumaling, parang tayo, after you receive, yung pinagpe-pray mo na gustong-gusto mo makuha, nakalimutan mo si Lord. Na kahit minsan, kahit 20 pesos lang pera mo, ayaw mo magsimba. No, hindi naman masama yun. Kaya lang, ganyan ang attitude natin. Kita niyo sa pasalubong niyo. Pag may pasalubong kayo sa mga anak niyo, saan masaya anak niyo? Di ba sa pasalubong? Oo. Hindi doon sa medala. Right? Kaya nga sabi ko kanina, tayo, kinalakihan natin yung mga Santa Claus, di ba? Nung maliliit tayo, nung araw, ganun. May nagsasabit ka ng medyas, tapos kinabukasan may laman na, no? Tama? Ang sabi mo, salamat Santa Claus, salamat. Nakakalimutan natin kung sino talaga yung nagbigay. Dapat unang-unang pinapasalamatan natin yung mga nanay at tatay natin kasi sila yung naglagay doon sa medyas. Palakpakan natin mga nanay natin, mga magulang, mga anak. I-acknowledge yung mga magulang ninyo, sila yung nagpo-provide. Unang-una ang Diyos natin. Siya yung nagbibigay ng pagpapala eh. Huwag natin kalilimutan pasalamatan siya. Nasanay tayo sa ganyan, di ba? Kinalakihan na, parang naging tradisyon na ng lahat, which is hindi pala tama. Pang-uuto lang sa mga batang maliliit, no? Pero na-discover na bakit merong white rabbit dito wala naman sa nito, doon sa ibang bansa, no? May mga choknat pa, no? Di ba? Ano 'yon? Kalokohan. Isa pang bagay na makikita natin, yung entitlement mentality. Yung parang deserve naman ako eh. Hindi ako dapat dumadanas sa matitinding trial sa buhay, no? Deserve ako. Pag may kapatiran lugmok sa kanyang trials, ano yung lagi mo sinasabi? Kapatid, kaya mo yan. Kaya mo yan, kapatid. Right? Ganon tayo magpayo, no? Lakas mo mag-advise. Kaya mo yan. Pero pagka ikaw na nandun sukdulan yung niraranas, ano sasabihin mo? Lord, bakit naman dinadanas ko ito? Ng inyo pong lingkod, nagtanong din naman ako ng ganon. Pero nirebuke ako ng Panginoon. Bakit hindi ikaw? Ano ang sasagot natin sa Panginoon? Pag sinabi Lord, ba't hindi ikaw? Yung entitlement, mind natin, hindi porke pastor, hindi nadadanas sa matitinding pagsubok. Naku, pastor, 6 days Bible study kami. Ang devotion ko, every day, araw-araw, umaga, gumigising ko alas 3 na madaling araw kasi ginigising ako ng Panginoon. Nangungusap sa akin ng Panginoon. Buti ka pa nga, kinakausap ng Lord eh. Alam mo yung Bible ko, puro highlighter, stabilo, green, di mo na nga maintindihan. May pirma pa ni Jesus. Bakit ako dumanas ng trials? Sasabihin niya. Tapos sabihin niya, siya pa, na hindi nag-Bible study, hindi nagde-devotion, must be blessed ni Lord. Di ba may ganyan thinking tayo? Yung entitlement, ang nakakatawa sa atin minsan mga kapatid. Yung dati mong pinagpe-pray, natanggap mo na ngayon, naranasan mo na, dinadanas mo na, di ba yan din naman yung pinagpe-pray mo? Bakit ngayon nagre-reklamo ka dyan? Tingnan nyo, pagkain sa mga promotion, sa trabaho, di ba?
Hinahangad mo isang promotion. Noong nasa promotion ka na, uy, thank you Noong nandun ka na sa promotion position mo, di ba, ano sinasabi mo? Ang hirap pala dito. Ano nangyari? Complain na naman. Instead, to give thanks to the Lord, ang nangyayari, nagko-complain tayo. Yan yung tendency natin Pero yan naman talaga yung dati mong pinagpe-pray Ang daming mga Pilipino na experience yun, nag-abroad sila. Nakasabay ko sila rito sa Pilipinas. Siguro yung batch namin noong araw, para kami 26 Filipino. Sa airport kami, sari-sari, may mga cabin cleaner, may mga mekaniko. Nung dumating sila sa Kuwait, noon nandito kami, sama-sama kami, nagpidos kami lahat, magkakasama kami, ang saya, isang flight kami lahat. Ang saya nila, sabi nila, baka rating lang ako nag-abroad, no? Gagawin ko ang lahat para masenso ang buhay ko. Ang galing galing talaga, ganun Pilipino, no? Alam niyo, dumating doon, puro reklamo po ang Pilipino. Bakit ganito? Yung pinimahal ng kontrata rito, parehas din naman doon. Pagdating doon, reklamo dito, reklamo doon. Ang lakas makahawa, mga kapatid, Kaya pag meron kayong kasama sa trabaho na mareklamo, layuan po ninyo. Mahahawa at mahahawa kayo, mga kapatid. Pagdating doon, reklamo ng reklamo. Anong problema? Kasi it's all about our perspective, who God is. Perspective, ibig sabihin, anong pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesus? Diyan nakasalalay ngayon sa atin yung faith natin. Tama? Kung ganun lang ang tingin mo talaga sa Panginoon, provider lang siya, pero pag dumanas ka na ng paghihirap, iiwanan ka na niya, hindi ka na niya papansinin, maling-mali. Because problem itself, yun ang tumatakip sa atin sa pagkakilala, pagkaunawa natin kay Kristo Jesus. And that's why yung problema, layo-layuan natin yung perspective na sinasabi natin. Pag nilayo mo ng konti ang problema, ang makikita mo ang kaluwalhatian, ang kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Si Pastor, puro palakpak ng palakpak. Alam niyo na pinapalakpakan natin si Kristo Jesus Right? Maigi ng palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Siya inaitataas. Last verse po. Dito tayo matatapos. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God. Ang sarap i-memorize ng verse na ito. Sa totoo lang po. Ang sarap i-memorize. Ang sabi rito, to those who are called according to His purpose. Anong ibig sabihin dito ni Paul? Si Paul na naman nagsulat nito sa mga taga-Roma. Ang sabi nito, and we know. Ang problema kasi sa mga mananampalataya, hindi nila they don't know who Jesus is. And we know, sabi ni Paul, alam naming lahat na ang lahat ng nangyayari, lahat ng bagay, nagkakaisang together. They are work together for good. So pag merong bad nangyayari sa atin, hindi yan para pahirapan tayo ng Panginoon. Yung bad, it can happen to good. Habang nandun ka sa negative side, piliin mo maging positibo ka, kapatid. Ang nangyayari kasi, negative side ka na, pangit na yung nangyayari, negative pa rin yung pag-iisip mo. While on the other hand, baliktarin natin, nasa pangit na situation ako, pero ang isip ko, itong pangit nangyayari sa akin, experience ko ngayon, it will end up for good, kasi mahal ko ang Diyos at ang tumawag sa akin ay isang tapat na Diyos according to His purpose. Tama? Di ba nakita natin? Naniniwala tayo not only by sight, by faith sa atin. God is doing something kahit na nawalan ka ng trabaho, kahit nawalan ka ng mahal sa buhay, marami siyang pwedeng buksan sa buhay natin para ikaw ay i-restore ng Diyos. Nawalan ka na nga ng mahal sa buhay, magmumukmuk ka pa. Di ba? Hindi ka nakapag-abroad. Ang dami mong ginawa, napeke at napeke ka, ang daming nalustay na pera sa'yo. Pero naman lahat yan, kapatid, yung past and the failure, all things can work together. Tingnan yung adobo. Di ba adobo, hindi mo pwedeng inumin yung suka lang, di ba? Sabi, pwede naman, pastor, inumin mo yung suka una. Pangalawa yung toyo, yung laurel kainin mo, bawang sibuyas, tapos yung manok buo, saka mo i-shake-shake yung di adobo rin yun. Mali. Hindi natin makakain ng ganon. While on the other hand, pag lahok-lahokin mo yan, tama? Lahok-lahokin mo po parang si Habakuk. Kahit matagal ka magluto, makakain mo ang adobo. And things that happen in our lives, kahit na mga pangit yan, all things can work together for your good because God is preparing something new for you and for me. Ang ating pong destiny, bago at bago lagi ang inihanda ng ating Panginoon para sa bawat isa. So someday, somebody in this church
can be thankful to God. Somebody in this church, praise the Lord. Palakpakan natin ang Lord. Dapat ganoon. Yung mga praise and worship natin, magagaling kayo talaga, mahusay. Talagang kahanga. Pero sana, dito habang nandito kayo, ang lagi nyo isipin, ano ba yung pwede kong gawing best sa Panginoon? Kung may mga talent na iba dyan, train nyo sila. Because hindi tayo lagi magkakasama rito, mga kapatid. Kahit ako, hindi ako permanente dito. No? Ang Diyos natin, makapangyarihan. Yung drums, yung organ, lahat yan, gitara, lahat yan. Pati pagsasalita rito, pagsasayaw, lahat yan. Hindi po tayo habang buhay naririto. Ano ibig sabihin? What can I do para sa Diyos? Share ninyo yung mga talent nyo, yung mga gifts ninyo. Right? Siguro yung the best thing na pwede nyo ibahagi. I-share ninyo. Huwag nyo ipagdamot. I-share ninyo yan sa mga kapatiran, may mga talent dyan. Train them! Siguro yung pinakamagandang gifts, hindi yung kung ano makukuha ko sa church. Ang church, may makukuha talaga tayo. Pero tayo ang tanong, itong iiwan ko sa inyo, ano yung pwede kong i-render back to my Lord and my Savior? Hindi yung mabubuting gawa lang po natin. Right? Yung good works natin, to be follow lang yan because our faith in Christ Jesus, nakaangkla tayo kay Hesus Kristo. Let us bow our head and close our eyes. Minsan pa, O Diyos, maraming salamat sa mensahe na pwede namin kapulutan po ng kalakasang spiritual. At higit sa lahat, Panginoon, kayo po ang naitaas. Kayo ang narinig namin. And even, Lord, sa mga struggles namin, trials namin sa buhay namin, Lord, I pray na patuloy niyo po kaming samahan so that we will be able to overcome. Dami namin mga trials, Lord. Ang dami mga pagkakataon na gusto namin bumigay, gusto namin sumuko. Pero salamat dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo na kayo ang namatay on behalf of us. Na sana kami napako, kami namatay, pero hindi naman namin kayang gawin talaga, Lord. Ang pinakamasarap na regalo na natanggap namin, isinilang ka, namatay ka, pero nabuhay kang muli. That's why, Lord, we can celebrate this Christmas. Salamat po, meron kaming kalayaan na mag-celebrate your goodness and your faithfulness. At sa bawat isang naririto sa bulwagan na to, patuloy mo po silang i-bless, Lord. Bless them with comfort, with peace, with love. At ang lahat ng bagay nito galing po sa inyo. Kaya pinupuri ka namin sa oras. Binabalik namin ang pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan mo lang, Panginoong Jesus. Amen.